Good morning and welcome to Rock of Ages Revival to Mission Church. Ako nga po pala si Sister Angelica at malapit na pong magsimula ang ating gawain. Pero bago po yon, nais ko muna pong magbahagi sa inyo ng maiksing mensahe. Ayan, ang ating pong verse ay nasa taga-Roma 6:23. Sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Alam po natin na ang kasalanan ay wala namang mabuting maidudulot sa ating buhay. Tama po ba? Sabi nga po sa verse natin, nagdudulot lang yun ng kamatayan. At iyon din daw po pala yung nagiging dahilan kung bakit tayo nahihiwalay sa Diyos at hindi natin nararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya na magandang plano para sa atin ng Diyos. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal sa atin ng Panginoon, namatay si Jesus para sa atin, para magkaroon tayo ng kapatawaran at kaligtasan. Alam naman natin na hindi natin kayang maligtas na sa sarili lamang natin kaparaanan, ni hindi po natin kayang magkaroon ng buhay na walang hanggan nang sa sarili lang natin kaparaanan. Kaya po si Jesus, ginawa na niya lahat para sa atin. Siya na po yung namatay sa krus para matubos tayo, para mabayaran yung mga kasalanan na dapat po tayo ay ang nagbabayad. Dahil po doon, libre na po natin matatanggap yung buhay na walang hanggan na kaloob sa atin ng Diyos. Di ba po, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya naman po, ano po ang dapat natin gawin? Tanggapin po natin yung binibigay niya sa ating buhay na walang hanggan. Una po, aminin natin na tayo ay nagkasala at magkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi. Ikalawa po, magdesisyon tayo na tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at bilang ating tagapagligtas. Ayan, ngayon po, sa araw na to, alam niyo po ba na maaari nating matanggap ang buhay na walang hanggan kung tayo po ay magdidesisyon na tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung nagdidesisyon ka po, pwede mo po akong sabayan sa aking panalangin. Tara po, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa krus. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy na sa oras na to, Lord God, inaamin ko po na ako po'y nagkasala, Lord God, at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa sarili kong paraan, Panginoon. At patuloy na inaamin ko po at nagpapalinis po ako, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord God. At sa oras na to, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na nga po ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, kung tayo po ay merong prayer request, maaari po natin i-comment ito ngayon na at ipagpe-pray po natin yan sa ating gawain. Ayan, at patuloy lang po tayong mag-SRCP, share, react, tag, comment, and testify. Ayan, para po mas malawak, mas marami po tayong maabot at mas marami pong mapagpala sa ating gawain. Ayun lamang po, stay tuned and let's worship together. Kaya ang naisin ng puso. Sige po, pakita natin yung nais ng ating puso sa Panginoon. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa puso. Aming Ama, wala nang papantay sa iyo, dakilang Diyos.
piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa po nating awitin. Pakita po natin sa Diyos ang laman ng ating puso. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Ay sa amin sa piling mo, Diyos, ikaw ang aming nais, ikaw ang tanging nais, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya at salamat sa lahat ng ginawa mo na nasira lahat, Lord, ng tabing, Panginoon. Kaya kami imalaya nakakalapit sa piling mo, O Diyos. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin i-enjoy ang iyong presensya as we sing our praise and worship to you, O God. Patuloy po kami magsasaya, magagalak, Panginoon, at magpupuri sa iyong ngalan. Hallelujah, Jesus. Tuloy nga po na lahat po na nilikha at lahat ng may buhay ay magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah. Hey! Hey! Bansa ay haharap sa iyo, lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan, purihin ang tubang ng likas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, nasa iyong lahat, ng kapangyarihan at
kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang Diyos. Sabay-sabay tayo lahat. Pangsahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, na sa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, O Jesus, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos na kaupo sa luklukan. purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos Ng Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sige po, lakas natin ang ating mga tinig. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. One, two, three. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Woo! Nalalaman mo ang lahat, na sa'yo ang lahat ng kapangyarihan na kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, at nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo, ang pasasalamat, sa'yo O Diyos ang sa'yo karangalan. ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Minsan pa, sa'yo ang papuri, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat, nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus,
Patuloy ka naming dadakilain. Hallelujah. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaamin sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ng bawat dingding, ng buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, sa'yo'y namamangha. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Iniyalay ang buhay upang ako'y bigyan
patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah, ang ating kamanghamanghang Diyos. Hallelujah, na walang katulad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, kamanghamanghang yung mga ginawa, Panginoon, at mga gagawin pa sa aming buhay. Sabi mo nga sa iyong salita, Philippians 1:6, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, na yung mga hamang-hamanghang bagay na ito ay patuloy na gagawin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Lord. Lahat ng papuri ay sa iyo. Lahat ng karangalan ay sa iyo, Panginoon. Salamat, dakila ka sa buhay namin. At alam namin, Panginoon, na kaya mo rin gumawa ng mga imposibleng bagay sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, patuloy na tinataas namin ang aming bansa. Tawagin po natin si Sister Chanel para ipanalangin po ang ating bansa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amang Diyos, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Lord, na Ikaw po ang Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, na yung kaligtasan, Panginoon, na pinagkaloob mo sa krus ng Kalbaryo ay kayang dumaloy, Panginoon, sa aming bansa, kayang maranasan ng bawat Pilipino, Panginoon. Hallelujah. We pray, Panginoon, sa amin pong government, Panginoon. Hallelujah. Nagpipray kami, Lord, ng kaligtasan po nila, Panginoon, ng kanilang kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. We pray, Panginoon, yung kalinisan po, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, gawin mo po katulad ng puso mo, yung puso nila, Panginoon, na handang maglingkod sa mga tao, Panginoon. Hallelujah, nang walang kapalit, Panginoon, nang kayang magsakripisyo kagaya ng ginawa mo, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Bigay mo sa kanila yung kabutihan ng puso na kagaya ng sayo, Panginoon. Hallelujah. Nang walang hinihinging kapalit, Panginoon, walang greediness, Panginoon. Hallelujah. Walang pagmamataas, Panginoon, pero handang maglingkod hanggang sa abot ng kanilang makakaya, Panginoon. Hallelujah. We pray, Panginoon, Ikaw po yung maging center ng aming government, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala, higit sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Nagtitiwala kami sa iyo na may kaya kang gawin sa aming government, Panginoon. May mga katiwalian man kaming nakikita, Panginoon. May hindi kami magandang nakikita sa natural, Panginoon. Pero alam po namin na meron kang ginagawa in spiritual realm, Panginoon. Hallelujah. May ginagawa ka behind, Panginoon, nang nakikita namin, Panginoon. Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, makakaupo na po ang lahat. At bago po tayo maupo, mag-declare po kayo ng magandang bagay sa mga katabi nyo. Ayan, pinagpala ka, kapatid. Ikaw ay isang mananagumpay. Ikaw ay malakas. Ikaw ay pinagaling na ng Diyos. Sige po, declare po natin yan. And welcome sa bawat isa. Ano pa po? Ikaw ay pinagpala. Ikaw ay matalino. Oh. Ikaw ay maganda. Yes. Sabihan nyo din si Ate Kat. Ayan. Amen. Praise the Lord. May mga upuan pa po dito sa harap. Ayan. Good morning sa bawat isa. Ayan. Sige po. Okay, ang dami na. Ay, ang lakas ng mic ko. Pakihinaan po. Ayan. Okay, good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan, good morning. Ayan, so i-welcome po natin ang ating mga bagong kasama ngayon. Nakakatuwa dahil lagi tayong may mga bagong kasama. Ayan, pwede po bang tumayo yung mga pangalan ng babanggitin natin ngayon? So, si Ate Luisa, welcome po. Ayan, may hawak siyang baby. Ayan, syempre welcome ba kay Kuya Mac, no? Kay Kuya Mac Tangkad. Masaya kami na nandito ka. Ayan, syempre kay Alexa. Hello, Alexa. Ayan, tayo ka, B, para makita ka nila. Tsaka kay Senel and Marco. Tayo kayo, dali. Tayo. Nahihiya daw. Tayo kayo, go. Go, mga B. Ayan. Welcome po sa inyo. Ayan, welcome po sa inyong lahat, sa mga first time at sa mga bagong mga umattend ulit. Welcome po sa inyong lahat, sa mga umattend na last time at mga bumabalik. Salamat po. Ayan, kila Donita and sa kanyang ate. Welcome po sa inyong lahat. Ayan, amen. Tayo po dumako na sa ating tithes and offering. Sino po excited? Ayan. Sino po excited pag tithes and offering?
Amen! Ayan, dahil kitang-kita naman yung mga excitement sa bawat isa, no? Tayo po ay magsimula na. Ayan, wala munang maingay at pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon para sa ating pagkakaloob. Tawagan po natin si Sister Aloha. Yan, hello po sa ating lahat. Dito daw. Ayan, sige dako po tayo sa ating tithes and offering. Sabi dito, kapag tayo ay nagta-tithes and offering, pinaparangalan natin si Lord gamit ang ating yaman. Sabi nga po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Sa Tagalog po, sabi di wait lang, hinihingal ako. Sabi sa mga Kawikaan 3 verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So sabi lang po dito sa verse na to, kapag daw po tayo ay nagkakalob sa Panginoon, pinaparangalan daw natin si Lord. Amen po ba? Amen. And alam niyo po, na-realize ko lang no kanina nung nakasakay ako sa MRT. Nakasakay ako kanina. Na-realize ko lang na napakadali pa lang pasahin ng Lord. Ano lang yung makakapagpasaya kay Lord? Yung 10% natin sa tithes. Tama po ba? 'Di ba? Kahit na gaano siya ka-sovereign na God, kahit gaano siya ka-powerful na Diyos, pero ang nagpapangiti sa Lord kapag tayo ay faithful na nagbibigay ng 10% natin. Amen po ba? Amen. Hindi kagaya ng flesh natin, no? Hindi po kagaya ng flesh natin kung ano pa yung kailangan para lang sumaya. Tama po ba? High maintenance tayo, tama po ba? Pero ang Diyos natin, ang hinihiling po lang sa atin ay 10% at ayun na po yung kasiyahan sa atin ng Panginoon. Na-encourage po ba tayong magbigay sa ating Panginoon? Amen. And alam niyo po, hindi lang yun. Kasi pag na-honor natin si Lord, tayo din ay kanyang ibe-bless. Sabi nga po dito, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Di ba, napasaya mo na nga si Lord, tapos may balik pa sa'yo. Gusto mo ba yon? Amen! And sigurado naman po tayo doon kung tayo ay faithful na nagbibigay, nagkakalob sa ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Kasi mula po ngayon, tayo ay masaya ng magbigay, magparangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating tithes and offerings. Sige po, tayo po ay manalangin. Panalangin po natin yung ating mga kaloob. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord, na pag-sustain mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat, Lord, sa provision na hindi mo kami pinabayaan, Lord, hanggang sa linggo na to, hanggang sa araw na to, nandito kami sa church, Lord. Lagi ka nagpo-provide, lagi ka nagbibigay para sa amin. Hayaan mo, Lord, na ma-honor ka namin sa pamamagitan ng mga kaloob namin. Maliit man to, malaki, nakikita mo yung puso ng bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, nabigyan mo kami ng faithful heart sa pagtatites, Panginoon, sa iyo, God. At patuloy na sustain mo kami sa mga mangyayari pa, Lord, sa buong linggo na to. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na tayong lumapit. Nakarating sa akin yung mic. Sa ego. Ayan, grabe full pack tayo. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Okay ba kayo dyan? May upuan ba ang lahat? Ayan. Ayan, sorry sa mga leaders. Request ko na lang tayo yung iba pag wala pang upuan, lalo na po yung mga bago nating kasama. Thank you. Ayan, meron pa dito, dalawa po. Ayan, lalakad na. Ayan, good morning sa mga nasa online. Good morning po. Ako po si Pastora Mertel Garcia. Sa mga bago po, masaya po akong makita kayo. Sa mga bagong balik, masaya po akong makita kayo. Ayan, very good. Thank you po sa inyong buhay. Nag-decide tayo na
magpatuloy, di ba? Maging syempre sa bawat isa, wag nating hayaan na manlamig tayo dahil malapit nang bumalik si Lord. Amen? Amen. Kaya tayo po ngayon ay actually last na po ito ng Tunay na Diyos. Kasi next week ay prayer and fasting. Tapos next week magpapanibagong series na po tayo dahil malapit na ang ating anniversary! Yes! Sa mga hindi po nakakaalam, ang celebration po ng ating anniversary ay sa November 10. Kailan daw po? Ayan, sa Crowns lang po tayo, dyan lang. Sino nakakaalam ng Crowns? Ang lapit lang, di ba? Kaya invite na natin yung mga kasama natin. Bakantehin natin yung schedule natin, November 10. Ayan, Sunday, 3 o'clock po yun. Ayan. Okay, so dahil last na to ng Tunay na Diyos, ayan, sa mga iba, okay lang yan. Balikan natin yung, meron tayong YouTube channel, o diba? Sa mga hindi nakakaalam, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Roa Church Official po, yung pangalan ng ating YouTube channel. Nandun yung mga nakaraang series natin para, last na, hindi ko na alam yung nangyari nung nakaraan. Balikan na lang po natin doon. Amen. Ano daw pangalan nung natin sa YouTube? Roa Church Official. Sabihin mo sa katabi mo, baka hindi niya narinig. Roa Church Official. Subscribe na. Click the bell button. Click the bell button na. Okay. Ayan. Sige po tayo. Tumayo lahat. Sumamba muna tayo bago tayo tumungo sa ating mensahe. Dahil po ang topic natin sa church, ayan, para sa kaalaman ng lahat, pinag-uusapan po natin yung Trinity. So, noong nakaraan, pinag-uusapan natin si God the Father, and then God the Son. Tapos, introduction kay God the Holy Spirit last week, di ba? Natutunan natin na God the Holy Spirit ay God din. So, ngayon naman, pag-uusapan natin more on the Holy Spirit. Kaya yung worship natin is banal na espiritu. Ayan, awitan muna natin ang banal na espiritu. Naniniwala ba tayo na ang Diyos, banal na espiritu ay nandito ngayon? Naniniwala ba tayo na pag mag-worship tayo ngayon ay maririnig niya? Amen. And syempre dapat galing sa puso natin. Kaya sa oras na to, tanggalin muna natin yung mga iniisip natin. Mag-focus tayo ngayon sa Kanya. Banal na Espiritu, gusto kitang awitan sa oras na ito. Salamat. Sige, bago tayo mag-worship, magpasalamat muna tayo sa Banal na Espiritu. Salamat, Banal na Espiritu, sa presensya mo sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Dahil tinatawag mo ako sa iyo. Di mo ako hinahayaan na tuluyang malayo. Salamat na lagi mo akong binibigyan ng kauhawan na lumapit sa Diyos. Salamat na ikaw ang nagbigay kalakasan sa akin nung nanghihina ako. Nung nagkasakit ako, ikaw yung nag-comfort sa akin. Salamat, Holy Spirit. Nung may problema kami sa bahay, ikaw yung nagpapagaan ng loob ko. Salamat na ikaw ang kaibigan ko, Holy Spirit. Salamat na kahit Diyos ka, naging personal ka sa akin. Sa oras nung ito, gusto kitang awitan at sambahin at itaas sa pamamagitan ng awit na to. Ginagalang kita. Sige po, awitin natin to. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Gawin ang nais mo. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba. Panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa iyo. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Sabihin natin ito sa Kanya. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Gawin ang nais mo. Gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mo lagi ang puso
sa'yo. Patuloy tayong umawit, banal na Espiritu. Kailangan kita. Kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita. Ikaw lamang. Ngayon at kailan. Minsan pa, banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Kailangan kita. Kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita. Ikaw lamang. Ngayon at kailanman. Minsan pa, banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Sige po, awitin natin to nang mula sa ating puso. Kailangan kita. Manatili ka. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo. Hingin natin to sa Kanya. Banal na Espiritu. Espiritu. Minamahal kita. Minamahal kita. Ikaw lamang. Ngayon at kailan. At kailanman. Ikaw lamang ngayon at kailanman. For the last time, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Yes, Holy Spirit. Sa oras pong ito, nagpapasalamat kami na Ikaw ay naparito. Ikaw ay nagpaiwan dito. Nung si Jesus ay pumanik sa langit, pinili mo na maiwan dito, Panginoon. Para personal na makasama namin, na hindi namin kailangan pumunta ng Israel para lang makasama ka, Panginoon. Pero kahit nasan kami, ay nararanasan ka namin. Salamat, banal na Espiritu. Sa oras pong ito, magpakahayag ka po sa buhay ng bawat isa. Lord, palalimin mo yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Makita ka namin kung sino ka talaga at maranasan namin yung pagkilos mo sa buhay namin. Hindi po kami ma-deceive, O Lord, hindi kami malinlang ng mga maling katuruan, ng mga maling paniniwala tungkol sa'yo. At kung meron man kaming mga maling paniniwala, Lord, bigyan mo to ng kaliwanagan sa umagang ito, Panginoon. At maranasan namin yung totoo, Lord, yung tunay na pagkilos mo sa buhay namin, yung tunay na kapuspusan mo, Panginoon. Hindi lang para sa amin, pero para sa mga mahal namin sa buhay, para sa mga naliligaw na kaluluwa, Panginoon. Dahil sa huling mga araw na to, Lord, hinihintay mo yung mga anak mo na tumayo. Lord, hinihintay mo yung mga Christians, Lord, na gamit sila, Lord, mag-apoy sa'yo, Panginoon, para magamit mo kami sa mga taong naliligaw, sa mga taong kinakapitan ng kaaway, Lord, sa mga taong na-o-oppress, sa mga taong hopeless, oh God. Lord, sa oras na ito, gamitin mo ang gawain na ito, physical man at online, Lord, to wake us up, Lord, na magising kami, Panginoon, at maging vessel mo kami, Holy Spirit, ng power mo, ng fire mo, ng passion mo, oh Lord, ng kung sino ka, Panginoon. Hallelujah, para magpakahayag sa labas, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang hinihingi ng aming puso sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan, sige po, tayo ay makakaupo na. Okay. So, para lang po bigyan ng kaliwanagan kung ano yung mga mapag-uusapan natin ngayon, nakalagay po dito ang mga katanungan. Hindi ko nababasahin yung objective kasi mahaba po yung ating mensahe. At alam naman natin tong lahat. At yun na yung pag-aaral ng Trinity. Amen? Amen. Ayan, pag-aaral ng Trinity. Parang ang init, no?
Ang dami kasi natin eh. Ayan. Praise God sa buhay ng bawat isa. Next po. Ayan. So ito yung mga sasagutin natin ngayong umaga. Ilang Diyos ang meron tayo? Sige nga po pakibasa ng mga tanong. Number 1. Sige. Kaya nyo yan. Ayan. Ulit. 1, 2, 3. How many gods do we have? Or ilang Diyos ang meron tayo? Ayan, pag-uusapan natin kasi naulinigan ko na yung iba naguguluhan na daw. Kasi nga, 3 yung pinag-uusapan natin. So, ilang Diyos na meron tayo talaga? Ayan, mamaya pag-uusapan natin. Number 2, what is the role of the Holy Spirit in the Trinity? Ano ang tungkulin ng banal na Espiritu sa Trinity? Di ba naalala natin, may kanya-kanya silang tungkulin. Si God the Father, ano po yung tungkulin niya? Siya ang decision maker. Very good. Ay, review lang po ito para naalala natin. Ayan, siya po yung gumagawa ng desisyon sa 3. Pangalawa, si Jesus. Ano po yung tungkulin ni Jesus or God the Son? Siya ang doer. Siya yung gumagawa kung ano yung naging desisyon ni Diyos Ama. Si Holy Spirit, ano naman ang kanyang tungkulin sa 3? Ayan, mamaya pag-uusapan natin. Number 3, how will you know? Ito na. Ito na yung tingin ko tayong lahat ay gusto nating malaman. Number 3, sabay-sabay tayo magbasa. How will you know? If a ministry or a person is filled with the Holy Spirit. Ayan, in Tagalog, paano mo malalaman? Tama, di ba? Sino gusto to? Paano mo malalaman kung yung napapanood mo ba, talaga bang puspos ba to ng banal na Espiritu o hindi? Di ba? Sino mahilig manood ng mga Christian na mga clips, reels, videos? Yes. Paano natin malalaman? At saka yung isang tao, ikaw mismo, paano malalaman kung ikaw ba ay puspos ng banal na Espiritu o emosyon mo lang yan, di ba? Lalo na pag nagtuturo tayo, nag-share tayo, sa atin mismo gusto nating malaman kung puspos ba tayo o hindi. Amen? Sino gustong malaman yun? Amen. Parang hindi naman. Sino ulit gustong malaman? Ayan. Kumain ba kayo ng almusal? Ayan. Okay, number 4, how to be filled with the Holy Spirit. Ayan. Sino naman ang gustong malaman? Paano ba mapuspos? Parang ako lang excited. Ako kasi gusto ko yan eh. Siyempre gusto nating mapuspos ng Holy Spirit. Amen? Amen. Gusto natin pag ginamit tayo ni Lord or kahit sa mga pagte-testify sa mga mahal natin sa buhay, puspos tayo, hindi yung simpleng ano lang, parang matabang, boring, ganyan, o kung ano man, di ba? Para or flesh na lang natin yung ginagamit natin. So lahat tayo gusto to. Kahit bago or matagal na, naniniwala ako na pag ikaw ay tumanggap talaga sa Panginoon, gusto mong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Gusto natin to. Nauuhaw tayo dito. Amen? So, yun yung mga pag-uusapan natin. Ano ulit yung number 1? Ayan. Anong sagot? Sino nagsabing 1? Taas kamay. Sino nagsabing 3? Sino nagsabing millions? Ayan. Okay. Tama po kayo. Very good sa mga nag-1. Ayan. We only have one God in 3 persons. Amen? Yan po yung sagot natin. One God in 3 persons. Iisang Diyos na may 3 persona. Kaya po pag tinatawag natin, para hindi po kayo malito, ano po? Paki-flash nga po yung next slide. Mga pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So pag tayo ay nananalangin o kaya nag-share tayo, tapos binanggit natin yung Diyos, sino tinutukoy natin sa Diyos? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. 3 sila. Amen? So pag sinasabi natin na mahal ka ng Diyos, sino nagmamahal sa Kanya?
Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayan, malinaw po yun, ha? Amen. So, pag sinabi natin, I love God, sinong love mo? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayan, maliwanag po yun, ha? Amen. Pag sinabi natin, praise the Lord, sinong pinipraise mo? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ayan, maliwanag po. So pag sinabi natin na Panginoon, mananalangin tayo, Panginoon, kanino ka nananalangin? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pag sinabi mong Yahweh, Rafa, pag kumanta ka, sino kinakantahan mo? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. And ayan, all the rest, ganun din. Jehovah, Elohim, Shaddai, o sino pa, etc. Nisi, yung ating theme. Ano pa yung mga alam yung pangalan ng Diyos natin? Jireh, Rafa, ano pa? Adonai, Shalom, ayan. So lahat po ng yun ay si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Walang malilito po. Amen? Maliwanag? Amen. So pag binabanggit natin yan, yung tatlo po ang binabanggit natin. Next, number 2 question. What is the role of the Holy Spirit in the Trinity? Sinong gustong malaman? Nagsisimula din sa letter D. Sinong hula? Diba? Si God the Father, decision maker. Si God the Son, doer. Si Holy Spirit, ano kaya? D din. Para madaling tandaan. D. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Ano po? Deliverance. Yes, thank you for guessing. Ayan. Pero hindi po yon. Ayan. Pero, yes, may power po ang Holy Spirit sa deliverance. Sino nakakaalam? Hula lang. English. Charade tayo. Sige, sabihin ko na lang kasi matagal eh. Ano ang kanyang gawain? Siya ang director. Ayan. Director. Anong ginagawa niya? Dinidirect niya tayo kay Jesus. Amen? So, basahin natin ano po yung nakasulat. The Holy Spirit is the director. And He always directs us to Jesus. Ang banal na Espiritu ay ang director at lagi niya tayong dinidirekta kay Jesus. Yan po yung role ng Holy Spirit. At makikita natin yan sa verse. Next po, John 15:26, sabay-sabay po tayo magbasa. When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, namely the Spirit of truth, yan yung Holy Spirit, who comes from the Father, He will testify about me. So, sino nagsasabi nito? Si Jesus Christ. Amen? Sa Tagalog, basahin natin para mas maliwanag. Ngunit, pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. So lahat ng ginagawa ng Holy Spirit dito sa mundo ay dinidirekta tayo kay Jesus. Nilalapit niya tayo lagi kay Jesus. Sino ditong lumalapit kay Jesus? Taas nga kamay, gusto ko makita. Sino ditong lumalapit kay Jesus? Alam mo, hindi lang yan ikaw lang. Yung Holy Spirit na nasa iyo, dinadala ka niya kay Jesus. Kaya yung pagpunta mo dito, hindi lang ikaw yan. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa'yo, nagbigay sa'yo ng desire para pumunta dito. Amen! Sino dito nahadlangan bago umattend? Yan. Sino dito may mga tatamad ako umattend? Oh, 'di ba? Pero bakit umattend ka pa din? Kasi yung Holy Spirit gina-guide ka, dinadala ka sa church. Amen. Pwede ba natin? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Amen. Importante 'yun lalo na ngayon kasi kailangan natin na laging connected tayo kay Jesus. Amen. So next, ano pa yung nakalagay dyan? Number 3, how will you know? Eto na. If a ministry or person, ay sorry. May paano tayo? Praise. Hindi ba sila mag-feedback?
Okay lang yan. Okay. How will you know if a ministry or person is from the Holy Spirit or not? Paano mo malalaman? Eto na. Kung yung mga pinapanood natin or mga fina-follow natin ay galing sa Holy Spirit o hindi. Or mismong tayo. How will we know kung tayo ay kumikilos in the Spirit, naglilingkod in the Spirit, nag-share in the Spirit, or tayo lang yon? Sino gusto humula? Sige nga, bago tong message na to, ano yung pagkakaalam natin? Paano mo malalaman kung ang isang ministry o ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu? Ha? Sa bunga. Ayan, sa bunga. Nice. Ganda ng sagot. Ano pa po? Okay lang yan. Okay, mahiya. Ano po? Ano po? Nagliliwanag. Okay, nagliliwanag. Dito naman. Balasik. Nagahayo. Okay, ayan. Thank you po sa mga sumagot. So, eto na. Paano natin malalaman? Clue, sabi dito, hindi sa pamamagitan ng signs and wonders. So, pag may pinapanood tayo, usually, ako din dati, ganito ako. Pag may nakita akong healing, nandun ang Holy Spirit. Puspos yung ministry na yun ng Holy Spirit. Kasi may healing, kasi may deliverance, kasi may, ano ba yung mga signs and wonders na may tumutumba. Diba? Kasi may kumikisay. Ano pa? Ano yung mga, nakikita nyo to? Ako lang. Sino nanonood sa, Yes, oo. Kasi may ganon. Akala ko rin dati ganon. Pagka may mga kakaibang nangyayari, from the Holy Spirit yon. Or pag yung isang tao ginagamit niya, whoosh, gumaganon sila. Diba? From the Holy Spirit yon. Though sometimes, yes, yung iba, hindi ko nila lahat. Yung iba from the Holy Spirit, pero hindi lahat ay from the Holy Spirit. Maliwanag po. Ayan, ano pa? Sa emotionalism or umiiyak. Diba? Natutunan natin to. Diba? Pag nanonood ka, tapos, nag-iiyakan sila. Napakapuspos naman ng banal na espiritu. Nag-iiyakan sila. O kaya ikaw, nag-minister ka, tapos napaiyak mo yung mga tao, puspos ako. Napaiyak ko sila. Ganun ba yon? Pag nag-share ka ng gospel, nag-share ka sa iba, umiyak sila. Galing naman, napakapuspos ko naman. Ganun po ba yon? Hindi po. Ayan, ano pa? Sa pagsigaw. Diba? Pagka yung preacher, hallelujah! Praise the Lord! Amen! Diba? May napapanood kayong ganyan? Tama po ba? So, hindi lahat. Inuulit ko, hindi lahat. Kasi minsan, talagang pag nagpipreach ka nagiging passionate ka talagang mag-preach Pero hindi lagi na porket sumisigaw yun, nagtuturo, puspos na siya. Amen po ba? Ano pa ba? Pag-iyak. Yung iba, yun nga, umiiyak. O kaya, talagang high, di ba? Napag-usapan natin to. Napapa-uplift yung mga tao. Yes, amen! Di ba? Talagang uuwi tayo. Woo! Di ba? Uuwi tayong ganon. Hindi laging ganon. O humanism, pagpaparamdam na may nagmamahal sa kanila. Or, alam mo yun, mararamdaman mo na, love ako ng Panginoon, hindi ako nag-iisa. Salamat, Panginoon. Though minsan ganon yung banal na espiritu, pero hindi laging ganon. Hindi yun ang basihan. Sabi mo sa katabi mo, hindi yun ang basihan. Alam niyo po kung bakit? May mga ministry na alam ko na pag-usapan natin to noong nakakaraan. May mga ministry na ginagamit nila tong mga to para manghingi ng pera. Alam niyo ba yun? Magpapa-offering sila, tapos magbibigay ka ng maraming pera sa kanila. Mga prosperity gospel, hyper grace, gaganyan sila. Pag nagbigay ka sa church nila, mababless ka. Pero hindi ito lahat from the Lord. Amen po, nagkakaintindihan. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi last days na.
Sabi sa Bible, kahit daw yung mga pinili ay malilinlang pa. Sino mga pinili sa atin? Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Baka malinlang ka pa. Nasa tamang daan ka na, mamaling daan ka pa. Joke lang. Okay, next. Paano mo malalaman? Next po. Ayan. Dahil nga ang Holy Spirit ay dinidirect tayo kay Jesus, malalaman mo na ang isang tao, isang ministry ay connected kay Jesus dahil yung tao na yon o yung ministry na yon ay laging kumukonect kay Jesus. Parang wala akong sinabi. Ayan. Alam niyo kanina kung bakit? Na-amaze ako kanina. Grabe, napaka-powerful ng praise and worship natin kanina. Sinong naabutan yung praise and worship? Grabe, no? Napaka-grabe talagang Bakit? Sino yung ini-exalt nung praise and worship natin? Si Jesus. Diba? Napansin nyo? Pagka-connected kay Jesus, talagang yung mga tao, talagang hindi natin maiwasang talagang kahit mahiyain ka, magaganon ka eh. Diba? Kahit na wala sa tono yung boses mo eh, talagang, kamangha! Alaga, abutin mo yung pinakamataas eh. Kasi si Jesus yun eh, di ba? Si Jesus na nagbigay ng buhay para sa atin. Amen? Anything, tandaan nyo, paano nyo malalaman? Kapag connected kay Jesus, yun ang kadalasan from the Holy Spirit. Ito o siya ay nakakonekta kay Jesus. So, ang tanong mo nga yung katabi mo, nakakonekta ka ba kay Jesus? Nakakonekta ba tayo kay Jesus? Paano malalaman? Ito na. May mga nilagay po akong very, very specific example para makita natin kung tayo ba ay nakakonect kay Jesus o hindi. Next po. Hindi ko na makita kung nasa na ako dito. Okay. So pag-usapan natin kung sino si Jesus. Sino nakakaalala sa topic natin, tunay na Diyos tungkol kay Jesus? Amen. Konti lang, Sino daw si Jesus? Doon sa napag-usapan natin noong nakakaraan. Lalapitan ko yung mga hindi nakikinig. Ayun ang tatanungin ko. Ayan. Sino si Jesus? Okay lang yung mga wala dito nung nakakaraan. Okay lang. Oo, absuelto kayo. Pero yung mga nandito, tapos hindi kayo nagte-take down notes, ha? Ano po? Intercessor, very good. Ano pa? Savior, tama. Ano pa? Jesus is my best friend. Ano pa? King. Amen. Ano pa yung pagkakakilala natin kay Jesus? Ano pa? Healer. Ayan. Example. Ayan. Very good. Okay, tama po kayong lahat. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagiging ganon, nagiging kamukha ni Jesus Christ, masasabi mo, napuspos siya ng banal na espiritu. So, unang-una, number 1, Jesus is the Word. Di ba natutunan natin to? Jesus is the what? Sabay-sabay nating sabihin, Word. Word. So, labas po natin yung mga Bible natin. Ayan na, malalaman na. Paano malalaman kung nakakonect kay Jesus? Nakakonect sa Bible. Yes, nakakonect kay Jesus yan. Nagdala ng Bible. Okay. Sa susunod, dala tayong Bible, ha? Sabi niya, he or she studies and applies the Word. Si Jesus ay ang salita. Ito o siya ay nag-aaral at sinasabuhay ang salita ng Diyos. So, sino po sa atin ang nagde-devotion? Very good. Nakakonect kay Jesus yan. Ang tanong, sino sa atin ang nag-a-apply ng devotion? Amen. Very good sa mga nag-amen. Palakpakan naman natin sila. Sinasabuhay nila yung nababasa nila. Amen. So makikita mo dyan na ang taong yan ay puspos ng banal na espiritu. Next, ano pa po? Sabi dito,
Ang taong, makinig mabuti, ang taong hindi naglalaan ng oras para aralin ang Biblia. Meron po ba ditong hindi naglalaan ng oras para aralin ang Biblia? O ang church na puro presence? Ano yan? Yung, Lord, we long for your presence, pero walang word of God. May mga ministry na ganon, puro experience, puro testimonies, pero wala kang manirinig ni isang biblical verse na tinuturo sa church nila. Yan po ay kadalasan hindi galing. Walang preaching ng salita ng Diyos, hindi sinusunod ang word of God, kadalasang hindi galing sa banal na espiritu. So yan, hindi, sa church na to, buti na lang, ayan. Sa church na to, hindi po tayo puro presence. Hindi po tayo puro testimonies o puro experience lang. Kung naparito po kayo para gusto nyo lang mag-worship, hindi po tamang church yung pinuntahan nyo. Kasi dito po sa church na to, sobrang big po sa atin ang Word of God. Dito sa church na to, bawal yung hindi nagde-devotion. Kaya po sobrang higpit po natin sa devotion. Sino hinihigpitan ng devotion ng leader niya? Amen. Ayan. Kasi dyan, yan si Jesus eh. Nakakapit tayo dyan. Dyan tayo mapupuspos. Sino dito pagka nagde-devotion siya, masaya yung buong araw niya? Amen. Kahit may problema, masaya pa din. Amen. Kahit pag may mga pagsubok nakakangiti pa rin. Amen. Nagtatagumpay. Amen. Dahil yan kay Jesus. Amen po. Pwede ba nating palakpakan si Jesus? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It's all about you. Ayan. Next, number 2. Jesus is the mediator. Ayan, tinuro din sa atin yan, na siya ang namamagitan. Ang tao, tandaan nyo po, makinig mabuti, paano mo malalaman kung puspos ka? Ikaw ay taong puno ng panalangin. Mahilig ka mag-pray. Pag nilagay, favorite hobby, prayer. Yes! Hindi watching K-drama. O kaya playing video games. O, di ba? Ano pa ba yung mga hobby natin? Tumambay. Di ba? Pero ang hobby natin, yung lagi tayong nagpe-pray. Yan ay lifestyle natin, yung pagpe-pray. Ayan, puno siya ng pananalangin. Next po. Ang taong hindi mapanalanginin. Meron ba ditong taong hindi mapanalanginin? Ayan. So, bakit ko ito nilalagay? Para magising tayo. Amen po. Amen po. Ano yung taong hindi mapanalanginin? Hindi man lang, kasama dito yung mga hindi nagpe-pray sa isang buong araw. Walang prayer. O magpe-pray bago matulog, tapos paantok na. Alam mo yun na, Lord, maraming salamat sa buong araw na to. Basta alam nyo na po yung laman ng puso ko. Good night po, antok na po ako. In Jesus' name, amen. Diba? O kaya kinabukasan, Panginoon, salamat po, pagpalain nyo po yung buong araw na to, alis na po ako, in Jesus' name, amen. Okay lang naman minsan. Okay lang, minsan. Sabi mo sa katabi mo, minsan. Hindi lagi. Huwag nating dalasan. Ano po? Ang taong hindi mapanalanginin para sa iba, tsaka ito pa pala, para sa iba. Hindi selfish. Bakit? Ganun si Jesus eh. Jesus, lagi siyang nakatingin sa mga tao. Lagi niyang pinagpe-pray yung mga tao. Sabi niya, ang taong hindi mapanalanginin sa iba o ang church na puro name it, claim it, more power, more anointing, more me. Ano yan? Puro siya. Pag nagpipray siya, Lord, pagpalain niyo po ako. Lord, i-bless niyo po ako ng anointing mo. Lord, gusto ko po ng pera. Gusto ko po ng kotse. Gusto ko po ng bahay at lupa. Ano pa? Cellphone. Ano pa ba? Gusto ko po nito, gusto ko po niyan, gusto ko po nito. Hindi ganun si Jesus. Amen?
So ang taong masasabi mo para sa akin, masasabi ko ay isang tao, maririnig mo kung paano siya mag-pray. Try mong pag-prayin yung isang tao. Malalaman mo kung puspos siya, yung puso niya nakapatungkol sa ibang tao. Nananalangin siya para sa ibang kaluluwa, nananalangin siya para sa Pilipinas, nangyayari siya para sa mga taong hindi pa ligtas, sa mga mahal niya sa buhay na hindi pa ligtas. Yan po yung taong nakakonect kay Jesus, sa Holy Spirit. Ayan. Okay, next. Ano pa po yung nakalagay? Jesus is the example. Ayan, natutunan din natin yan. He or she lives with humility, guided by the word, and his eyes set on eternity. Sabi dito, si Jesus ay ang halimbawa. Namumuhay siya ng makinig po, masasabi mo ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu kapag humble siya. Nuulit ko, kapag humble siya. Makikita mo yan sa isang church, sa isang ministry. Kahit gaano kahusay yung isang ministry, pag yung nagmi-minister, hindi maitama, hindi makorek, ma-pride. Hindi ako naniniwalang connected siya sa Holy Spirit. Kasi si Jesus Christ ay the most humble person na nag-exist sa planetang ito. To the point na ibigay niya ang kanyang buhay, di ba, para sa atin. Amen? Amen. Namumuhay siya na may pagpapakumbaba ayon sa salita ng Diyos. Hindi lang basta tinuturo at ang mga mata niya ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. Ang isang tao lagi niya, praise. Ayan, yung mata niya ay nakatingin sa eternity. So, eto na. Gusto mo bang malaman kung puspos ka talaga o hindi? Parang konti lang. Sino yung gustong malaman kung puspos siya ng banal na espiritu o hindi? Magsabi ng malakas na amen. 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 Next. Tingnan natin to. Ang taong mapagmalaki. Meron po ba ditong mapagmalaki? Meron dito. Ano ba yung mapagmalaki? Sige nga po, sabihin niyo sa akin. Mapagmataas. Ano yung mapagmataas? Gaka ganun. Ma-pride. Oo. Ano yung ma-pride? Lagi siya yung tama. Ano pa? Hindi nagpapatama. Meron ba ditong ganyan? Pagka tinatama, hindi nagpapatama. Hindi ako yung tama. Makinig ka sa akin. Ako sundin mo. Ako'y masusunod. O minsan hindi ganun ka-brutal, pero deep inside. Hindi niya sinasabi ng malakas. Kaya pag inutusan siya, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin. Hindi siya magsasalita na, ako yung masusunod, hindi siya gumaganon. Pero makikita mo sa galawan niya, hindi siya susunod. Hindi siya nagsasalita, pero hindi siya sumusunod. Hindi siya nakikinig. Yung papasok dito, lalabas sa kabila. Parang walang narinig. Meron ba ditong ganyan? Ayan, ano pa? Nagsisisi sa kasalanan. Meron ba ditong hindi nagsisisi sa kasalanan? Ulit-ulit na lang yan ang sinusorry mo kay Lord. Next week, yan na naman yung sorry mo. Next week, yan na naman yung sorry mo. Diba? Hindi ganyan si Jesus. Hindi ganyan si Jesus. Ano pa? Hindi namumuhay ayon sa tinuturo. Andyan po ba yung mga ministers, leaders? Andyan po ba? Sino nag-share ng Word of God? Amen. Yung sasabihin natin, dapat si Kristo ang Panginoon mo. Pero siya, hindi naman pala. Siya pa rin yung nasusunod. Siya pa rin yung Panginoon. Hindi ganyan si Jesus. Amen po. Ano pa? Ano yan? Binabasa niya. At nakatuon, eto na. Paano mo malalaman kung ikaw ay puspos o hindi? Pag tayo ay nakatuon sa buhay natin dito sa mundo, gusto lang natin laging masaya. Wala tayong pakialam sa buhay pagkatapos
pagkatapos ng kamatayan. Gusto lang natin ay enjoy life. YOLO! Ano yung YOLO? You only live once. Let's enjoy. Let's have fun. Diba? Tama ba? Meron bang ganyan? Oo, diba? Pagod na pagod ako sa work. Pagod na pagod ako sa school. Pagod na pagod ako sa bahay. Ito lang naman ang magpapasaya sa akin. Diba? Ito lang naman. Minsan lang naman iinom. Minsan lang naman kaming magsama-sama para mamasyal o kung ano pa man yung gusto nating gawin sa buhay. Para mag-samgyup. Ano pa ba? Wala namang masama, no? Paano siya nagiging masama? Kapag wala na tayong time for eternity. Wala tayong pakialam pag namatay tayo. Ano gusto natin gawin? Puro pagpapayaman lang. Nakalagay dito, oh. Ano daw po? Nakatuon sa at yan lang yung gusto natin. Mga bagay na puro pansamantala lang. Diba? Gusto lang natin ganyan. Basta gigising ako sa umaga, magtatrabaho ako, maglilinis ako ng bahay, ano pa ba? Gagawin ko yung dapat kong gawin. Pagkatapos sa gabi, matutulog ako, ikot lang ng ikot ang buhay. Na wala tayong pakialam pagka namatay tayo. Wala tayong pakialam sa mga kamag-anak natin kung saan sila mapupunta pag namatay sila. Wala tayong pakialam. Gusto lang natin mabuhay ng ayon sa gusto natin. Magparami ng pera. Ganun lang. Ang tao pong ito ay hindi puspos ng banal na espiritu. Sad to say. Because hindi ganun si Jesus Christ. Jesus Christ is humble, laging nagpapakumbaba, wala nga siyang kasalanan kaya wala siyang dapat pagsisiyan. Bago pa siya magkasala, inaano na niya, nilalabanan na niya. Amen? Ganun si Jesus Christ. Amen? May mga kinukorek ba si Lord dito? Amen. Praise God. So bakit niya to sinasabi? Para tayo ay mapuspos ng totoong banal na espiritu. Amen? Sino gusto mapuspos? Amen. Meron pa ba? Number 4. Jesus is the Savior. He or she makes time to save souls. Ang Panginoong Jesus natin ay ang ating tagapagligtas. Siya ay bumaba dito sa lupa para magligtas ng kaluluwa. So ang tao, sabi dito, ito o siya ay naglalaan ng oras para magligtas ng kaluluwa. Ang taong totoong puspos ng banal na espiritu ay naghahayo. Amen! Sino mga naghahayo diyan? Sino mga naglalakad sa baha para lang makapag-share ng gospel? Sino mga kumakatok sa mga bahay kahit na pagsaraduhan ng pinto, makapag-share lang? Amen? Makikita mo yung mga taong yun, puspos ng banal na espiritu. They want to save souls. Sino mga nagko-conquest, nagko-consolidate? Parang ang konti naman. Maraming hindi. Sino nagdi-discipleship? Nagko-core group. Umaaten ng core group. Ito marami. Umaaten ng core group. Amen. Very good. Nagsasend ng balasik score. Amen. Ayan. Yung mga yan po ay makikita mo yung isang tao, dinidesire niya talaga na magpagamit sa Panginoon. Amen. So yan ay mga sign na siya ay puspos. Next, ano pa po? Ayan. Sabi dito, ang taong puro church at ministry pero walang oras sa pagliligtas ng kaluluwa. Ang church na walang evangelism at discipleship ay kadalasang hindi galing sa banal na espiritu. Buti na lang nasa ROWA tayo, no? Amen. Thank you, Lord. Nasa ROWA, sa church po natin, importante sa atin ang paghahayo at discipleship. Kasi ganito yung puso, ganito yung tinitibok ng puso ng Panginoon natin. Amen? Number 5, meron pa ba? Jesus is the head of the church. Eto na. Dahil si Jesus ang ulo ng iglesia, he or she makes time to serve the church. Makikita mo na ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu, nagmi-ministry. O parang walang masaya. Sino nasa part ng ministry dito? Amen. O sino hindi pa pero gustong mag-ministry?
Amen. Ayan. Amen. Ayan. Ito siya ay naglalaan ng oras. Makikita mo ang isang tao puspos ng banal na espiritu. Gusto niyang makapaglingkod sa church kung saan siya belong. Amen. Next, ano pa po? Ayan. Ang taong walang pakialam sa body of Christ o ang church na special lamang ang maaring maglingkod ay kadalasang hindi galing sa banal na espiritu. So, sino dito walang pakialam sa church? Siyempre, hindi natin sasabihin, no? Pero, baka lalayo na tayo kay Jesus Christ. Malalaman mo yan, pag wala ka ng pakialam sa church, nalalayo na tayo kay Jesus. Because Jesus loves His church. Mahal ni Jesus yung church niya. Ayan. At special lang. Buti na lang dito sa church, lahat pwedeng tumayo. Amen? Kaya tayo nagde-destiny class. Kasi tinitrain natin ang lahat para pwede kayong magpagamit, pwede kayong mag-preach, pwede kayong lumabas, pwede kayong maging preacher sa encounter. Yes! Ayan, di ba? Kaya tayo tinitrain. Sino nasa Destiny class? Amen! Praise God sa buhay ng bawat isa. Ayan. So, tapusin natin yan. Sabi mo sa katabi mo, tatapusin natin hanggang Module 6, Lesson 10. Amen? So, eto na, application na yata tayo. Application. Ay, meron pa pala. Jesus is King. Ayan, di ba alam naman nating lahat to. He or she does not live in compromise. Eto na. Si Jesus ay hari, ito o siya ay hindi nakikipagkompromiso sa kasalanan. Paano malalaman ng isang ministry ay puspos ng banal na espiritu? Masyadong big deal sa kanila yung holiness. Talagang pinipreach nila yung holiness. Alam niyo po sa huling mga araw, bihira na po yung nagtuturo ng kabanalan. Puro pagpapayaman, paano magiging masagana ang buhay, paano magiging maginhawa. Pero hindi nila tinuturo yung impyerno, hindi nila tinuturo yung magpakabanal ka. Bakit? Kasi ngayon wala nang kasalanan eh. Parang hindi na uso yung kasalanan. Ano yun? Yung kasalanan, normal na lang. Tama ba? Parang sa school, normal na lang yung kopyahan, normal na lang yung binibili mo yung grades mo. Tama ba? Ano pa? Sa trabaho, normal lang yung pandaraya, nakawan, korupsyon. Diba? Sa family, okay lang yung mga kabit-kabit, ganyan. Hindi mo na alam kung sino yung magulang ng bata. Diba? Hindi mo na alam sino tatay ko, sino nanay ko. Hindi na uso yung relasyon ng babae, lalaki. Wala nang kasalanan ngayon. Kaya pag may nagtuturo ng against sa kasalanan, kinukontra nila, masyado kayong judgmental dyan sa church na yan. Diba? Sinasabihan pa lahat ng mga nagtatama against sin, sila pa yung masama. Sila pa yung may kasalanan. Sila pa yung hindi ka loving. Si Lord loving siya. No, sabi sa 1 Corinthians 13, yung love does not tolerate evil and rejoices in truth. At ano yung katotohanan? Kahit na magbali-baliktad ang mundo, kahit na ma-normalize ang kasalanan, sa Biblia ang kasalanan ay kasalanan pa din. Romans 6:23 pa rin. Hindi mababago ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi mababago na ang sino mang nagkakasala ay pupunta sa impyerno. Hindi mababago na namatay si Jesus Christ para lang lumaya tayo sa kasalanan. Amen? Kaya po sa isang iglesia, sa isang ministry, sa isang tao, kahit gaano, pasensya na po ako may tatamaan dito, kahit gaano karaming alam natin sa salita ng Diyos, kahit memorize pa natin yung Genesis to Revelation, pero hindi tayo nagbabago ng buhay. Nasa kasalanan pa rin tayo. Nagpipreach ka, lasing ka. Diba? Nagpipreach ka, binubugbog mo yung asawa mo. Diba? Nag-share the word ka, tapos ang gulo-gulo ng buhay natin, may bisyo tayo, may kabit tayo, nangre-rape tayo. Ang dami ng ganun ngayon. That's not from the Lord. Nasisiraan yung pagiging Kristiyano, pero it's not Jesus Christ, it's not the Holy Spirit. The Holy Spirit is holy. Ang Holy Spirit. Jesus is holy. God the Father is holy. At ang makakarating lang sa langit ay holy. Unless we live holy, hindi tayo makakarating sa langit. Unless we live holy, hindi natin mararanasan ang kapuspusan ng banal na Espiritu.
Pero ang sino man na nagpapakabanal sa puso, isip, salita, sa gawa, sinisikap mo talagang maging banal, meron pa dito niyan? Amen! Yung Holy Spirit pupuspusin ka. Very, yung para kang boteng walang laman. Lahat ng kaya niyang i-pour out sa'yo, ipo-pour out sa inyo. Gagamitin ka niya ng matindi sa mga tao. Amen? Choose to live holy. Amen? Kaya ang pinaka-application natin, ano po yung nakalagay dyan? Let the Holy Spirit direct you to Jesus. Hayaan mo ang banal na Espiritu, i-connect ka kay Jesus Christ. Kasi alam niyo po, ginagawa niya to. Ang problema, hindi tayo nakikinig. Ang problema, sinasantabi natin yung Holy Spirit. Tama po ba? Amen? Alam mo, sa totoo lang kapatid, makinig ka pong mabuti sa akin. Hindi ka namumuhay mag-isa bilang isang Kristiyano. Nasa iyo ang banal na Espiritu at dinidirect ka niya. Ginaguide ka niya lagi kay Jesus Christ. Gagawin mo lang, hayaan mo lang siyang i-direct ka. Maliwanag po. Yan. Hila ako example na, Micah, okay lang ba? Parang ganito po yan. Pwede ba nating balikan yung Jesus is the Word. Yung doon. Kunwari, si Micah yung Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Ako na lang ikaw. Ako na lang kayo. Ayan. So ako, isa akong Christian na love ko si Lord, ganyan. Believer ako. Ngayon, si Holy Spirit, bubulungan niya ako lagi na mag-devotion, mag-aral ka ng Word of God. Sabihin mo, attend ka ng church, mag-devotion ka na. Kuhang-kuha. So, ganyan yung ginagawa natin. Paano mo i-apply ito? Makikinig ka. Pag sinabi niyang mag-devotion ka, magde-devotion ka. Diba? Pag sinabi niya, antok ka na, sino ganyan? Yes, antok na antok. O kaya gigising ka sa umaga, di ba? May pasok ka pa. Di ba? Antok na antok ka. Sabi niya, mag-devotion ka na. Ano gagawin mo? Makikinig ka. Sige po, Holy Spirit, magde-devotion po ako. Magbabasa po ako. Di ba? O kaya din, nagtatrabaho ka na. Halika, Holy Spirit. Kasi Holy Spirit, kasama mo lagi yan kahit saan. Nagpunta kami sa trabaho. Ngayon, merong yung boss ko, dinidilatan ako ng boss ko kung ano sinasabi niya sa akin, di naman totoo. Diba? Kung ano sinasabi niya sa akin, dito ano sasabihin ni Holy Spirit? Patawad ka. Sabi niya sa akin, patawad ako. Anong gagawin ko kung nagpapadirect ako sa Holy Spirit? Magpapatawad. Pero pag ikaw, hindi chismis mo pa. Yung boss natin, kala mo, ano naman siya gumagawa pinapasa lang sa atin lahat ng mga tapos, sino ganon? Hindi yun pagpapadirect. Amen po ba? May tinatamaan ba dito? Number 2, Jesus as the, ano po yung nakalagay? Mediator. O ayan, day watch na. Uy, may day watch ng 6:00, nag-message sa inyo. Tama po ba? May kinakausap po ba si Lord? Sino maata ng day watch? Taas kamay. Taas kamay. Gusto ko makita. Ayan. Okay. So, itong message na to para sa mga hindi umaaten ng day watch. Ayan. Mag-6:00 na, 5:30 na. Ano sabi ng Holy Spirit? Attend na tayo ng day watch. Ayan. Attend na daw ako ng day watch. Anong gagawin ko kung nagpapadirect ako kay Jesus? Attend ako. Hindi ko sasabihin na, magluluto ko. Bigla ka magluluto kung kailan 5:30 na. Kung kailan day watch time, doon ka gagawa. Hindi ganon. O kaya, halimbawa, may nakita kayo na sa paligid nyo may nag-aaway, may narinig kayo sa kapitbahay, nagsisigawan. Sino ganyan? Naririnig mo yung kapitbahay? Nagsisigawan yung kapitbahay. Anong sabi ng Holy Spirit? Pag-pray mo sila. Sabi niya sa akin, pag-pray ko sila. O anong gagawin natin? Pag-pray. Hindi yung parang, may ginagawa ako Bala kayo dyan. Bimalay ko pa sa problema nyo. Damay nyo pa ako sa problema nyo. Hindi ganon. Ano po? Amen po ba? May kinakausap po ba si Lord?
Doon tayo sa kabila naman para makita tayo. Doon tayo, number 3. Jesus as the example. Eto na. Kunwari, ako, ikaw. Nasaan yung mga kabataan natin? Andiyan yung mga kabataan. Wow, ang dami sa likod O, sige, tama. Young pro kayo. Mga single, taas kamay. Single, mga young pro. Ayan. Napagalitan ka ngayon ng nanay mo, ng tatay mo. Merong sinabi sa'yo. Pero ikaw, kumukontra yung loob mo, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi ako ganon. Ano sabihin ni Holy Spirit? Makinig ka na lang, igalang mo sila. Ano gagawin mo? Pag dinidirect ka ni Jesus or ng Holy Spirit, anong gagawin mo? Hindi sasagot. Na, sabihan nga natin yung mga kabataan nating katabi, hindi tayo sasagot. Ano? Hindi tayo pakilaban, pagbabago. Hindi tayo magre-rebelde. Ano? Amen po ba? Nandyan po ba yung mga asawang babae? Taas nga kamay, mga asawang babae. Kasama pala tayo doon. Okay. Meron tayong gustong mangyari. Meron ding gustong gawin si Mister. Ano sabihin ng Holy Spirit? Magpasakop ka. Parang, pati mo yung, iba yung tono. Pati mo yung tono. Ano gagawin natin, mga asawang babae? Magpapasakop po tayo. Ano po? Amen. O sa mga lalaki naman, nandyan po ba yung mga tatay? Amen. O ngayon, mga tatay. May nag-chat sa'yo, may nag-chat. O kaya may kumatok sa pinto. Huy, may birthday si ano. Birthday ni pare. Minsan ka lang namin makasama, ha? Tara na. Ano sabihin mo? Huwag kang sumama. Huwag kang sumama. Alam mo na kung ano yung pupuntahan mo. Anong gagawin natin, mga tatay? Ano? Sasama pa din kayo? Ano daw? Hindi ko naririnig. Uuwi agad. Saglit lang daw, saglit lang. Uuwi na lang agad. Makinig. Alam nyo, pag from the Holy Spirit, makinig po mabuti. Thank you, Micah. Thank you. Ayan. Basta alam nyo na yung mga kasunod, no? Pero makinig po kayong mabuti. Huwag kayong makikipag-bargain sa Holy Spirit. Yung iba, konti lang, Holy Spirit. Sige na, isang baso lang. Konti lang. Makinig po kayong mabuti. Makinig. Pag sinabi ng Holy Spirit na, sige na nga, pinapayagan kita, hindi si Holy Spirit yan. Ibang boses yung naririnig mo. Angel of Light. Nagpapanggap na ano yun. Yung mata mo alauna na, alas 2 na, nagpe-Facebook ka pa, naglalaro ka pa. Diba? Tapos sasabihin mo, Holy Spirit, isang episode na lang. Holy Spirit, 5 minutes na lang. Tapos sasabihin ni Holy Spirit, sige na nga, pagbibigyan kita. Hindi si Holy Spirit yon. Ano? Isang stick na lang, Holy Spirit. Isang stick na lang. Sabi niya, sige na nga, isa na lang naman. Hindi si Holy Spirit yon. Ano po? Makinig nga, pagkasalanan, hindi si Holy Spirit yon. No. Amen. Ano pa ba? Number 4, number 5. Yan naman na yung last. Ayan. Pag pinaghahayo tayo, maghayo tayo. Number 5. Ay na yung last. Pag nagmi-ministry tayo, maglilingkod tayo. Amen. Masaya akong makita na yung mga, pinapatawag ko. Naglilingkod na sila ngayon. Yay. Pwede natin palakpakan si Lord. Ayan, na sila, uma-attend na sila. Praise God. And yan na yata yung last.
Okay, so sige po, tayo tayong lahat. Sino maraming tinamaan si Lord dito? Sino sugatan? Maraming tama. Ayan. Thank you, Lord. Ba? Thank you, Lord. Kasi kaya niya yun pinapakita sa atin para mapuspos niya tayo ng totoo. Para maranasan natin yung totoong kapuspusan. Sige, sa oras pong ito, tayo po ay yumuko. Pwede po tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Kung ano man yung mga nakita natin na mali. Praise. Ayan, mga nakita natin na mali na nagagawa natin. Sorry po, Panginoon. Akala ko, puspos ako ng Holy Spirit. Akala ko, boses may naririnig ko. Hindi po pala. Sorry, Lord, na hindi ako nakikinig sa'yo, Holy Spirit. Sorry, Lord, na hindi ako nagpapadirect sa'yo, Jesus Christ. Thank you, Lord, na nauna ka sa akin para maging example para sa akin. Na dapat ay lagi ako nakakonect sa Word. Ako ay nagme-mediate para sa iba. Ako ay nagiging good example sa bahay. Na nag-share ako ng gospel. Naglilingkod ako sa church. Nagpapasakop ako sa iyo bilang hari. Hindi ako namumuhay sa kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, God. Tulungan mo po ako. Sige, hingin mo yan. Tulungan mo ako, Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, na nandito ka to always direct me to Jesus. Ngayon, aawit po tayo. Sabi po sa awit na to, Jesus, be the center of it all. Awitin po natin ito nang mula sa ating puso. Jesus. Sige po, awitin natin. Jesus at the center of it all. So, Lord, Jesus at the center of it all. from beginning to the end, From beginning yes, so Jesus, to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Awitin po natin ito nang galing sa ating puso. Jesus be the Yes, Jesus. center of my life. From beginning to the end, From beginning to the end, it will always it be. will always be, It's it's always always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Sabihin po natin ito, from my heart to the From heaven. my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Hallelujah. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Yes, O Lord, pakinggan niyo po ang aming awit sa iyo. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Jesus, be exalted in our midst, O Lord. Hallelujah. Ikaw po
ang maging hari namin, Panginoon, ang iglesyang ito, maging ng buhay ng bawat isa. Sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa altar call. Lahat ng gustong magsuko ng buhay sa Panginoon, gusto mong i-offer yung area ng buhay mo na feeling mo hindi ka dinadirect doon ni Lord, or even any prayer request, inaanyayahan ka po namin na lumapit dito sa harapan upang kayo po ay maipanalangin. Sige po, sa oras na ito, mga ministers, lapit na din po. Sige, lapit na tayo. Ministers, lapit na rin po. Tinatawagan ko po yung online intercessor to pray for the online people. Si Katya tayong... Yes, ayun. Sige po, lapit na lang po tayo sa harap. Konting bilis lang po kasi limited lang yung time natin. Hallelujah, hallelujah God. Panginoon, patuloy na tinataas po namin sa iyo lahat ng mga nasa online, O Lord, na nanonood, nakikinig ng mensaheng ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Nakikita mo sila na nais na magsuko muli ng kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw yung tunay na nakakaalam at nakakakilala sa mga taong ito, Panginoon, na nanonood online. Lord, dinadalangin namin at alam ko na ino-honor mo, Panginoon, yung pagsusuko ng kanilang buhay sa iyo sa oras na ito. God, we pray, O Lord, na sa pagsuko ng kanilang buhay sa iyo, sa pag-commit nila sa iyo, ay nandoon, Panginoon, yung pagsama ng iyong banal na Espiritu para tulungan sila na maging kagaya mo, Panginoong Jesus, na nandoon yung totoong transformation, nandoon yung totoong true repentance, O Lord God, yung genuine na pagsunod, genuine na pagpapasakop sa iyo, yung totoo, Panginoon, na pagbabago. Dahil sinabi mo sa iyong salita, if anyone is in Christ, He is a new creation, the old has gone, and the new has come. Lord God, inaalis mo yung dating pagkatao ng mga taong ito, Lord God, at pinapalitan mo ng bago, nilulukuban mo sila ng kagaya mo, Panginoon, ng banal na Espiritu na nagbumula sa iyo, Lord God. Hallelujah. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po sila. Holy Spirit, tulungan niyo po yung mga taong nasa online na nakikinig ngayon na mapagtagumpayan yung anumang kasalanan, anumang mga humahad lang sa kanila, Panginoon, yung mga sitwasyon man, O Lord God. Tulungan mo sila na mapagtagumpayan ito nang sa gayon ay masunod ka nila ng buong buo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. I pray na bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan. Ipakita mo sa kanila yung pagmamahal at katapatan mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At yun yung mag-motivate sa kanila na maibigay din yung buhay sa iyo, Panginoon, na makasunod sa iyo, na maging balasik, na magawa nila yung mga pinapagawa mo at makapakinig sila sa iyo, Panginoon. Lord, we apply your blood sa lahat ng mga nasa online. And we pray, Panginoon, kung sino man yung mga may sakit or may mga karamdaman na nanonood online, we pray for your healing, O Lord God, sa kanilang mga buhay. We pray na una sa lahat, maranasan nila yung totoong salvation. At Lord God, at the same time, we pray na dumalo yung healing mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, nilulukuban namin sila ng iyong banal na dugo, and we pray, Panginoon, na yung fruits of the Holy Spirit ay patuloy din na dumalay sa kanila at patuloy, Lord, na masunod nila yung anim na pinag-usapan namin ngayon, mai-apply po nila yon sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
habang nagpe-pray po sila, so meron pa tayong konting time. Sino po gustong mag-testimony? Kung ano yung ginawa sa kanya ng Lord o tinuro sa kanya ngayon? Or any testimonies po? Narinig ba ako? Di ata ako narinig. Meron po ba? Ito turuan niyo na. Hindi na gusto. Gusto niyo ba? Meron po ba? Wala po. Sige po, okay lang naman. Kung meron man i-reveal sa atin si Lord na ayaw niyong i-share, siguro personal yun sa inyo. I pray na kung ano man yung dinilit sa inyo ni Lord ay talagang malakaran nyo sa buong week na to hanggang sa pagbabalik niya. So sige po, tayo lahat ay tumayo. At tanggapin po natin ang benediction ni Lord. By the way, sa mga gusto pong magpa-pray pa, birthdays or kung ano pa man, pwede pa rin po kayong magpaiwan. Sa mga next week ako magpapapray kasi next week sakto yung birthday ko eh. Tita Risa, happy birthday! At Tita Risa, birthday niya ngayon, eksakto. Happy birthday, Tita Risa! Ayan. Next week kami ni Tita Che. Tita Che, magka-birthday kami. Ayan, sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ayan, picture daw po muna tayo bago umuwi. God bless! Picture po, picture!